Magandang umaga mga kapatid. Kumusta na po kayo? Tagal-tagal tayong di nagkakita-kita at ngayon ay salamat sa Panginoon. Meron tayong pagkakataon para magbahagi na ng salita ng Diyos at pabalik na kami sa normal na time zone at sa linggo ay magkikita-kita na siguro tayo sa Makati. Okay, so maghintay po tayo ang ilang sandali at ating buksan ang ating aklat sa Proverbs chapter 21. Ang ating i-cover ay Proverbs 21, 1 to 10. So bakit aking napili na mag-concentrate doon sa tatlong verses lamang, sa verses 1 to 3. At ang ating pinamagatan ko ang ating pagbulay-bulay na God honors our free will. Pinagalang daw ng Diyos ang ating malayang kalooban. So, pagsama-samahang pakinggan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya handa ko lang po yung ating references. Okay, so simulan na po tayo at tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan sa amin na binigyan mo kami ng isang bagong araw, isang bagong umaga para muli ay sumalok sa masaganang pagpapala na nanggagaling sa iyong banal na aklat, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod para magkaroon ng makabuluhang ilang sandali para ihanda namin ang aming sarili sa pagharap sa bagong mga hamon ng buhay sa araw na ito. Salamat po, alam namin di mo kami pababayaan at iiwasan at iingatan lagi at alam namin na sapat ang iyong kapangyarihan para magawa namin ang aming bahagi sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, usahin na po natin yung particular verses na napili para pagbulay-bulayan natin sa umaga na ito. At ang sinabi ko nga, ito ay sa Proverbs chapter 21, 1 to 3. At sa aking pagbasa po ng mga talata na ito ay meron akong ilang bagay na napansin na pwedeng maging dahilan kung paano natin iintindihin o unawain ang sinasabi ng sumulat ng kawikaan na ito. At alam natin si Haring Solomon. So, basahin ko po yung iba-ibang version. Ang pagkakaiba po ay tungkol sa kung paano ito translate at yung pagkasulat kung yung mga pronouns ay kasino ba ang sinasabi o hindi. O sino ang talagang tinutukoy na siyang gumagawa noong din-describe na gawain. So, pakinggan na po natin sa New Living Translation ang pagka-translate mula sa original na pagkasulat which is Hebrew. Ang sabi dito sa New Living Translation, the king's heart is like a stream of water directed by the Lord. He guides it wherever he pleases. People may be right in their own eyes, but the Lord examines their heart. The Lord is more pleased when we do what is right and just than when we offer Him sacrifices. So makita natin, meron akong gustong bigyan ng pansin. Dito sa NLT, yung pronoun na He. Sabi niya, He guides it wherever He pleases. Ang pronoun ay hindi capitalize yung letter H. He. Diba? Sa ESV, ganun din. Sabi niya, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He pleases. He turns it wherever He will. Every way of man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Sa New American Standard Version ay ganito naman ang pagkasulat. Sabi niya, the king's heart is like channels of water in the hand of the Lord.
He turns it wherever He wishes. Yun na, focus natin. Yung He ay capitalized dito sa NASB. At sa iba pang translation, meron niyang capitalized. Hindi ko na mababasa yung iba to extend the rest of time. Merong hindi. O ano ang effect noon? Kasi dito yung sinasabing He turns it wherever He will, merong isang ibig sabihin kung sino yung may control o gumagawa ng pagpihit, di ba? Hindi ko makikita yung version sa Tagalog, but sa wikang Tagalog ganoon din. Merong ang pagkasulat ay lumalabas na yung hari o kaya yung Panginoon ang kumikilos para yung direksyon na pupuntahan ay maging tama or maliwanag. So, ano ang ibig sabihin ng bagay na ito? Tulad ng ating pamagat, ang ating titulo, God honors our free will. Ang isang pagkakaiba natin sa lahat ng mga nilikha ng Diyos ay tayo ay may binigyan ng Diyos ng kakayanan para pumili kung ano yung ating kailangang gawin. Ang mga hayop ay kumikilos ayon sa kanilang tinatawag nating instinct. Sila ay hindi na kailangang mag-isip bago sila kumilos. Tayong mga tao, binigyan ng Diyos ng kakayanan para mag-isip at pagbulay-bulayan o nating pag-aralan ang magiging resulta ng ating ginagawa bago natin gawin ang ating mga bagay. So, gusto kong mapansin natin na sabi niya, the king here, the king's heart, ang puso ng hari. Ang hari na sinasabi dito ay sa aking pagkaunawa ay bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin ay hari ng isang sirkulo ng influence, di ba? Tayo ay merong pinagaharian, malaki man o maliit. Ang una nga, sabi niya, we are the king or the master of ourselves. Pero sa habang tayo ay nag-mature, ay pwede tayo ay maging siyang nating may kapangyarihan o may impluwensya sa isang pamilya. Maaring sa isa ring komunidad. Meron sa isang iglesia. At katulad ng mga hari sa bansa, sila may impluwensya o may kapangyarihan sa malalaking larangan o malalaking area. So, ang sabi ng sulat na ito ng Proverbs, sabi niya ay ang puso raw ng hari ay katulad ng isang agos ng tubig na nasa kamay ng Panginoon. At totoo 'yon. Walang pwedeng makabali sa kamay ng ating Panginoon, pero binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon para magpasya kung susundin natin ay yung ating sariling kalooban o yung kalooban ng Ama na siyang lumikha sa atin. At ang katotohanan ay kuminsan ay mas alam ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso, at kuminsan ay dapat nating tanggapin na kuminsan na hindi rin natin alam o kilala kahit na ang ating sarili. Ngunit ko nga dito sa aking notes, sabi niya, the Lord knows our heart and who we are more than we do. Ito ay naniniwala ako ito. Kasi kung minsan tayo gumagawa ng mga bagay na bunga ng sabi natin iting ng bandami na sa bandang huli ay magiging pinagsisisihan natin. At ganoon din, dahil tayo ay may binigyan niya ng free will, ay meron tayong kalayaan para pag-aralan ng maraming alternatibo, ng maraming pamamaraan ng pagharap sa iba't ibang sitwasyon at problema sa ating buhay o sa ating mga nakikita natin sa ating kapaligiran. At hindi nagkulang ang Panginoon, kaya nga tayo ay mayroong devotion at pinagagasin sa kanyang akulat. Hindi siya nagkulang na sa pagbibigay sa atin ng mga guide o na pamantayan nasa kanyang salita, at tuwang sa kanyang salita, nakikita natin doon ang mga pwedeng maging posibleng bunga ng ating mga pagpili. So, He has provided us guides through the Word and the possible consequences of our choices.
And ang totoo, we can choose what we feel is best for us. And sometimes, ito ay hindi best for all. But at ganoon din, kung minsan, pwede natin itago ang dahilan kung bakit yun ang ating pinili. Pero dito sa verse 2, maliwanag na sinasabi, every way of man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. So, ang interest ng ating Panginoon ay hindi yung resulta ng ating ginagawa, lalo na kung ito'y mabuting ginagawa. Ang tinitingnan pa rin ng ating Panginoon ay kung ano ang motibo o dahilan kung bakit ginagawa natin ang mabuting ginagawa natin. Ito ang ating ang resulta at nating pasyan ng Panginoon kung kalugod-lugod ito o sa hindi ay base sa motibo ng ating paggawa ng mabuting bagay. Na sinasabi sa verse 2. So, kahit na napakaganda ng ating ginawa at nakatulong sa marami, pero kapag ang motibo noon ay hindi tama, at kalimitan ay dahil nga sa paghahangad na kapaglagan o kaya ay dahil sinusulong ng selfishness o pagkamakasarili, hindi nalilugod ng Panginoon. So, pero dito sa verse 3, ang pinakikita niya ng ating Panginoon ay sabi sa verse 3, but to do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Sabi niya, tayo ay kumisan ay gumagawa ng paraan at sakripisyo para sa kapakinabangan ng iba. Pero ang sabi ng sumulat ng kawikaan na ito, sabi niya ay kung ang katotohanan, justisya, at ang kabutihan ay hindi natin binibigyan ng higit na kahalagahan. At ginagawa natin ay sabi natin sacrifice o offering. Diba? At sa kanya, sabi ito, sinabi ni Propetang Samuel sa Saul minsan, that the Lord is pleased with our righteousness and our obedience more than He is pleased with our mga handog at sacrifices. So ano ang dapat natin matandaan sa mga bagay na ito? Una, ang may control at nakakaalam ng ating dahilan kung bakit ginagawa natin ang mga bagay na pinipili natin gawin ng Panginoon. At sa dulo, siya rin ang magpapasya kung ano ang magiging reward o magiging pabuya o magiging resulta ng ating ginagawa. So, dapat ay maging maingat tayo na gawin natin ang mga bagay dahil ito ay tama, dahil ito ay natin nararapat, at higit sa lahat ito ay hindi panlalamang sa iba, justice. Diba? So, paano natin magagawa na tayo ay magawa yung mabubuting bagay na may tamang dahilan o motibo o layunin. So, sinunod ko sa aking notes dito, sa avoid mistakes and minimize selfishness, we must ask ourselves several questions. At ang una, ang unang tanong, why am I doing this? Bakit ko ba ginagawa ang bagay natin? At pangalawa, who will benefit from it? Sino ba ang makikinabang? At pangatlo, will the Lord be pleased with the benefit of it? Kahit may tama at tungpak ang sagot natin, why am I doing this? Because it is right. Why am I doing this? Because it is beneficial sa iba. Kapag ang inaagaw natin, sabi natin karangalan, ang dahilan kung bakit sa gagawin ang ipanasarili natin sa pagkakatanan, ang sinasabi sa atin ng sumulat ng kawikaan natin kung nag-aaralan ngayon, ang mas sinulubog ka ng Panginoon talagang handog na nanggagaling sa puso
handog na walang maruming layunin at higit sa lahat handog na talaga nagbibigay ng karangalan sa Kanya. So, maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong umaga. So, sa araw na ito, bakit natin gagawin ang gusto natin gawin? Sino ang makikinabang? Higit sa lahat, malulugod ba ang Panginoon kung ang pamamaraan na gagamitin natin ay yung pamamaraan na ating napili? Malaya tayong nakakakilos at hindi tayo pipigilan ng Panginoon. Subalit tandaan natin, tayo ay nabubuhay para sa Kanyang karangalan at wala ng iba. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon na ngayong araw na ito, pinaalaala mo na sa amin na pinaka-importante na ito ay aming bigyan ng karangalan sa lahat ng aming ginagawa. Tulungan mo kami na sa buong maghapon ay magawa ang mga bagay na kailangan namin gawin. Bigyan mo kami ng lakas, talino at higit sa lahat ng tamang dahilan kung bakit gagawin namin ang mga bagay na iyon. Salamat po sa inyong gagawin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. So, bago magsara, morning sa inyong lahat, Brother Noel, Sister Rosabelia, Sister Bing, aking hipag, Sister Jocelyn Soriano, at ang iba pa nakasama rin natin, Sister Banji, aking may bahay, at iba pa na maaaring mabasa at mapakinggan ang ating bubulay-bulay sa salita ng Panginoon ngayong araw. Mag-ingat po tayo at stay healthy and safe. Hanggang sa muli.